Good morning sa inyong lahat. Nandito tayo ngayon sa National Integrated Fisheries Technology Development Center, isa sa mga development centers ng Department of Agriculture, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Ngayong umaga, ang ating pag-uusapan ay tungkol dito sa Korean Seafood Processing Complex na itinayo noong 2006 at ngayon nga ay pinatatakbo na natin upang maisulong ang industriya ng bangus dito sa Pangasinan. Itong ating seafood processing complex ay sinimulan mula sa isang idea noong 2006 upang magkaroon ng isang processing complex sa Dagupan. At ito ay inumpisahang gawin noong 2007 at ito nga ay natapos nitong 2010. Ang seafood processing complex ay may layon na pasiglahin ang industriya ng bangus dito sa Pangasinan. Dahil sinasabi na ang bangus capital of the world ay Dagupan na nandito sa Pangasinan. Ang Pangasinan din po ang nangunguna pagdating sa produksyon ng bangus. Hindi po kinukulang na 15 truckloads ang niluluwas sa Maynila. Pwera pa po dito yung mga naikakalat sa iba't ibang lugar dito sa Luzon. At sa dami po ng bangus na nailuluwas, dapat lang po na isulong natin ang export industry ng bangus sa ibang bansa upang sa gayon ay mabigyan din natin ng pagkakataon ang mga Pilipino abroad na makakain ng Dagupan bangus. Ang halaga pa ng ating planta ay umaabot ng 100 million donation galing sa Republic of Korea. Ito rin po ay sa ngayon ay pinatatakbo ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources dito po sa National Integrated Fisheries Technology Development Center. Meron po tayong sa ngayon ay hindi bababa sa 10 exporters ng bangus. At karamihan sa mga exporters na to ay iniluluwas ang kanilang raw material sa ibang probinsya or sa Maynila upang i-process lamang yung kanilang bangus. Kasama sa problema nilang hinaharap ay yung mga workers na kailangan pa nilang dalhin dun sa processing plants. Kasama rito yung problema sa basura na kailangan pa nilang iuwi dahil wala silang disposal system dun sa mga processing plants na yon. At dahil doon ay bumababa ang kanilang kita and therefore hindi masyadong naitutulak yung export ng bangus ng Pangasinan. Ang isa pang problema ay yung kalumaan ng mga planta na nagagamit. At dahil sa kalumaan, ito ay karaniwang hindi pumapasa sa HACCP requirements. Ang processing plant noon, 10 years ago, dito sa Dagupan, is hindi siya, we're not following the HACCP plan, so it's not being ensured na yung mga quality ng bangus is not up to the standards worldwide. HACCP is Hazard Analysis Critical Control Point. So every step of yung process, may mga critical control point dyan. Halimbawa, kung pagdating ng isda, dapat chine-check yung temperature niya na hindi over at certain temperature. Then, yung time din. Hindi pwede yung matagal yung mag-boneless. Saka kung hindi malamig yung pinagagawan, walang ice habang nagpa-process, pwede siyang mapasukan ng mga pathogens, mga bacteria, mga ganun. Actually, nag-export kami nung ipon, na-reject yung sa namin kasi yung daming dumating na volume ng yung ipon, i-export namin sa US din yun. Then, hindi namin na sobrang dami kasing order, dumating yung hindi namin na-process agad.
hindi nahugasan, hindi na-maintain yung temperature. Yung iba, naghihintay sa labas ng planta. So, hindi na-maintain yung temperature, nagkadumami yung bacteria. Then, nung dumating sa US, na tinest nung ko, na positive sa Salmonella, kaya na-reject. Ito po sa ating planta, ito po yung pinakabago ngayon na planta na available to provide services sa mga tao. At state of the art ito, lahat po ng gawaan ay air-conditioned at ito po ay dinesign ng mga tao sa Korea at sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na in charge sa HACCP. At kaya't kami ay confident na talaga ito ay papasa sa International Sanitation Standard. Actually, it has been a plan of our local government na i-introduce tong, kasi world daw nitong dagupan bangus na masarap. So we're trying to encourage economy. If we could export the bangus and have a facility here in Dagupan which is HACCP certified, that way we can export our product to the US. So it's been a project for a long time. It's been our hope to build a facility like this, and actually it's come to fruition, and we are being thankful na meron itong planta na ito. Then it's gonna be, kasi dati dinadala namin sa Manila, baka yung quality rin ng bangus hindi ma-maintain through malayong biyahe. At least dito, yung malapit yung planta, ma-maintain yung freshness ng bangus. Ang atin pong susundan na pagbibigay serbisyo dito ay toll packing. Ibig sabihin po, yung ating mga exporters at processors ay po pwedeng gumamit itong planta. At nang makasunod sila sa sanitation requirement na pinasusunod ng mga importing countries. Ibig po sabihin noon ay po pwede silang magdala ng products dito at paglabas, mayroon na silang sariling tatak na gagamitin. So ang ginawa po natin para umpisahan po ang pagpapatakbo ng planta ay imbitahin yung mga exporters na nandito sa Pangasinan at mula po sa kanila ay binanggit nila sa atin yung mga problema at saka yung mga fees na binabayaran nila doon sa ibang planta. At nasabi po natin na ang mandato ng Department of Agriculture ay hindi para kumita, kung hindi mabigyan sila ng serbisyo at nang mapalawak natin yung industriya ng bangus. At hindi po namin kailangang magkaroon ng revenue. Basta po kami ay makarating lang namin yung aming break-even yung sa economics ng pagpapatakbo ng planta. So yun lang po ang aming layon doon sa polisiya at sabi ko nga ay magagamit nila kung ano man brand ang po pwede nilang, ang gusto nilang gamitin sa kanilang mga products. Ang ating pong processing plant ang kumukumpleto sa cycle ng ating industry. So dito po kasi sa Dagupan, sa ating center, meron na tayong hatchery ng bangus at hatchery ng iba't ibang klase ng species. Nagtuturo din po tayo ng technologies na na-develop naman natin din dito sa Pangasinan related sa growing, sa aquaculture ng iba't ibang species, katulad ng breeding, katulad ng pag-aalaga, grow out. And therefore, kailangan din natin ng isang planta para makumpleto lahat yung industriya at nang matulungan din natin yung ating mga farmers na ma-market ng maayos yung kanilang products. At dito po pumapasok ang kahalagahan ng ating planta. At ito pong planta ay hindi lamang po sa pag-manufacture ng ating seafoods. Ito po ay tumitingin din doon sa pinag-aalagaan ng seafoods kasi kasama po yan sa
polisiya ng HACCP na kailangan din sumunod yung ating farmers sa good manufacturing practices. Kailangan po maayos yung ating alagaan, kailangan po hindi sila gumagamit ng antibiotics at iba't ibang chemicals. And therefore, pinakikita natin dun sa ating technology na ng processing na yung ating pong products ay inalagaan ng mahusay bago dinala dito sa processing plant. Kasama rin dito yung pag-harvest natin. Pinakita natin na ito ay talagang galing sa dagupan, yung ating raw materials. At pinakita natin na maayos na hinarvest yung ating mga isda. Inilagay sa truck na may banyerang may yelo bago ipinasok dito sa ating planta. At pagpasok dito sa planta, nandun agad sila sa cold storage na i-maintain yung kanilang temperature sa tamang level at nang sa ganon ay maiwasan yung maagang pagkabulok ng ating products. Yun po ay mahalaga upang lalong mapalawak natin ang market ng ating bangus dito sa Pangasinan at sa buong Pilipinas.